Apan naay usa, hallelujah, nga naay plano kanimo. Parehas kang Apostol Pablo. Hallelujah. Sa diha nga nahimugso si Apostol Pablo nining kalibutan, si Pablo na siya'y plano sa iyang kaugalingon. Ang ginikanan ni Pablo na ay ambisyon. Nakita nila siguro si Pablo, usa ka bright nga tao. Hallelujah. Pangitaan kunig iskwilahan nga pinakasikat. Ug ingon ang Biblia, hallelujah, nga ang pinaka dakong magtutudlo niya ng panahon way lain kundi si Gamaliel, di ba? Bisag karon pag naay mga bright nga mga bata o niya may naay kaya ang ginikanan, paeskwilahaw ko ni siya sa Lasal, paeskwilahaw ko sa UP. Pangitaan ko sikat nga eskwilahan. Hallelujah. Mao nang hinabok ang Apostol Pablo. Og talaga sa plano ni Pablo, hallelujah, og sa plano sa ginikanan ni Pablo, na-achieve nila ang ilang plano. Nagkana si Pablo, naging abogado, nagkanaay otoridad nga bisag ipapatay niyang tao, way mahimo. Ipabilanggo niyang tao, way mahimo. Hallelujah. Og lipay-lipay si Pablo tungod kay nakabutan niya ang iyang gusto sa iyang kinabuhi. Apan dili na maong gusto sa Dios. Hallelujah. Samtang nga nagapangabayo siya, padulong ngadto sa dalan sa Damascus, nadakpan siya sa naiplano kaniya. Nahulog si Pablo, nabutahan. Hallelujah. So kinahanglan nga ang iyang physical nga mata mabutahan aron nga ang iyang espirituhanon nga mata makakita. Di ba? O gidandan na lamang si Pablo, wa nay mahimo. Gidandan na lamang ngadto sa Damascus. Og maingon ang Ginoo ngadto kang Ananias adto si Saulo. Hallelujah. Ingon si Ananias, Ginoo dili mao na ang pagkaila sa tao kang Pablo. Ginoo dili ko muadto. Kay kanang tawhana, delikado ng tawhana. Hallelujah. Na siya'y otoridad para nga dakpon ang mga magtotoo, ibutang sa bilangguan. Na siya'y otoridad para panggapuson. Na siya'y otoridad para itorture. Otoridad para patyon. Hallelujah. Maunay pagtanaw sa tao sa usa ka side sa kinabuhi ni Pablo. Apan ang Dios dili nagatanaw kung unsa ang imong pagkahimtang nining kalibutan. Ang Dios nagatanaw sumala sa iyang pagkapili kang Pablo. Di ba? Ingon diri sa Acts chapter 9 verse 15 to 16, but the Lord said unto him, go thy way, for he is a chosen vessel unto me. Hallelujah. Pinili ko siya. Hallelujah. Akon siya gipili. Unya ingon ang Ephesians chapter 1, kano sa kagipili? Before the foundation of the world. Hallelujah. Diba, lahi-lahi ang pagkapili ka nato. Lahi-lahi ang atong kinabuhi. Apan mga kaigsunan, naalam ang usang kanimo. Hallelujah. A chosen vessel unto me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. Ang gusto ni Pablo, ang plano ni Pablo, nga sila ang mag-antos para kanako. O mag-antos sa kamot. Hallelujah. Maunay plano ni Pablo. Apan ang plano sa Diyos kang Pablo, si Pablo dayang mag-antos. Kinsang tauhan ang gustong mag-antos. Walay gusto, di ba? Wala. Apang kinsa man ang si Pablo, gusto ba ni Pablo nga mag-antos? Dili pud. Apan kinsa man kabubuton ang matuman. Hallelujah. Natuman ang purpose sa Dios kang Pablo. Diba? Ingon gani si Apostol Pablo, naabay gahom ang kanang
kanang clay katong magbubuhat sa daba. Hallelujah. Nga muingon nga gamay-gamay lang ang akong babaha. Wala. Ang magbubuhat anamaoy naay gahom. Hallelujah. Unsa lang buhaton sa clay, kanang maghumok lamang siya og musunod lamang. Hallelujah. Apan kung maggahigaay siya, mabuwak lang siya og i-reject ka. Hallelujah. Maayo na lang maghumok ka na lang para nga hallelujah, kortihan kaniya sumala sa iyang purpose sa imong kinabuhi. Hallelujah. Diba? So, diri mga kaigsunan, hallelujah. Ingon siya rin, sa atong pag-abot diri nining kalibutan, predestinado ta nga makadangat sa atong inheritance diha kaniya. Hallelujah. O kanang inheritance, igiandam na niya daan before the foundation of the world, sumala sa iyang katuyuanan o sa iyang kung unsang gusto, kung unsang makalipay kaniya. There is a message nga adoption, ingon si Branham, what inheritance? There had to be somebody leave me an inheritance. Why? You say, Jesus left you an inheritance. Beg your pardon. Jesus never left me an inheritance. Jesus never left you an inheritance. He only came down and paid for your inheritance. Brought you into your inheritance. But your name was put on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. God give you your inheritance. Your inheritance was first. So, sa diha nga namatay si Kristo Jesus sa Kalbaryo, wala to siya magbilin kanatong inheritance. Ang atong inheritance, dati na dito pa sa before the foundation of the world. Mao nga pag-abot dire ni Adan, hallelujah, siya ang naay inheritance nining kalibutan. Diba? Ingon ang Diyos, let us make man in our own image after our likeness and let him have dominion. Tanan, siya ang maghari. Ingon ang propeta, siya ang Diyos nining kalibutan. O ang Diyos, siya ang Diyos sa kalawakan. Hallelujah. O ang paghari nining kalibutan, gihatag niya sa iyang mga anak. Si Adan, let him have dominion over the fish of the sea, over the fowl of the air, over the creeping thing that creepeth upon the earth. Hallelujah. O kung muingon si Adan, leon nga redere, mo daw pang leon. Ang bisag mga tanom, musugot, o musunod kang, hallelujah, kang Adan. Kung muingon siya sa kahoy, ingon si Branham, kahoy, murag dili ka hingangay diha, sibog-sibog. O ang kahoy musunod. Hallelujah. Kung siguro way sinin niya ng panahon, kung moingon siya sa hangin, hinahinay ang imong huyop kay murag gitugnaw ko. Ang hangin musunod. Basi moingon kang sobra naman na nabanay sa Biblia. Gihatagan si Adan og katungod sa tanan nga mga bagay. Og siya ang magkanay dominion. Apan nawala ka na nga iyang katungod sa iyang inheritance tungod sa kasalanan. Tanawa ang ikaduhang Adan, si Kristo Jesus, di ba? Pag-ingon siya, hangin, undang ang hangin, musunod. Kaya naman, wa siya mahulog sa kasalanan. Pag-ingon siya, kahoy, sukat ka ron, wa na'y makakaon nimo. Malaya ang kahoy, musunod. Hallelujah. Apan kanang inheritance ni Adan nawala. O gingon ng Biblia nga kadtong title deed, kadtong titulo sa pananag-iya ni Adan nining kalibutan hingbalik didto sa original owner. Mao kadtong Book of Redemption, kadtong nagapungko didto sa trono, hallelujah, kinahanglan to nga ibalik. Kuhaon, naay usa nga magkuha. Hallelujah.
So, sa diha nga gipakamatyan ni Kristo Jesus sa krus sa Kalbaryo, gibayaran, mao mga kaigsunan, sa diha nga nawala kang adan ng authority, hallelujah, karon si Satanas na ang naay kumbaga siya nang naghari-hari nining kalibutan. Busa moingon si, imbis nga ang tao maoy Dios nining kalibutan, mao nga moingon si Pablo, the God of this world, which is the devil. Hallelujah. Si Satanas, we are living here in Satan's Eden. Apan moingon ang propeta, apan squatter lamang siya. Hallelujah. Dili siya ang tunay nga tag-iya, hing posisyon lamang siya sa dili iyaha. O muhari-hari pa. Ares dito nga naday diri young people, ang ilang balay gipapuyan, way pliti. Karon dili na ihatag kay giayo ko nila. Dili na ibalik sa ilaha. Hallelujah. Apan mga kaigsunan, hallelujah, ang mga anak sa Dios maoy ungod at tinuod nga iridiro nining kalibutan. Hallelujah. Pero mga kaigsunan, ingon diri sa verse 10, sa atong gibasa, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and which are on earth, even in Him. Hallelujah. Diri sa gibasa nato ganiha, sa verse 10, naay dispensation sa katibukan sa panahon, iyang pagatigumon ang tanan asa diha kang Kristo. Kadtong mga bagay sa langit o kadtong mga bagay sa yuta, pagatigumon diha kaniya. Hallelujah. In the fullness of dispensation of time, naay panahon mga kaigsunan. Og unsang panahon, unsang paagi nga kita pagatigumon diha kang Kristo. Hallelujah. Kanunay ni nga gikot ni Branham, 1 Corinthians chapter 12 verse 13, for by one Spirit we are all baptized into one body. Hallelujah. Tigom ta diha sa lawas ni Kristo, pinaagi sa bautismo sa usa ka espiritu, whether they be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. O pinagi sa bautismo sa usa ka espiritu na bautismuhan kita panganha sa usa ka lawas, o kita sa ingon dire naging partakers kita, hallelujah, and ingon dire have been all made to drink into one Spirit. Naging partakers kita, hallelujah, sa tanang gasa sa Espiritu diha kang Kristo Jesus. Hallelujah. Apan mga kaigsunan, samtang aniya tanining kalibutan, ingon si Dersa, Romans chapter 8 verse 22, ingon siya, for we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Kabalo kuno kita nga ang tanang binuhat, ang bugos nga binuhat, unsa ni sa Cebuano, groaneth, sa waray-waray, nagahibik, nagaharo, nagabakho, nagasakit. Hallelujah. Kumbaga, gusto nila sa kagawasan. Hallelujah. Ang tanang tao, hallelujah, nagabakho, nagapangandoy. Hallelujah. Unsang ilang gipangita? Kung kanus ana magmanipistar ang mga anak sa Dios, tungod kay sila ang tinuod nga iridiro nining kalibutan, silang tinuod nga hari nining kalibutan, silang tinuod nga Dios, small God nining kalibutan. Diba? Dili lang ang tibuok kalibutan karon tungod sa crisis, tungod sa away. Hallelujah.
Dili man ang Dios author niya ng mga away. Tungod kay si Satanas mao'y nagpaaway-away, di ba? Ang Russia, di ba? Ngadto sa Middle East, nga di sa South America. Hallelujah. O kinsa karong Pilipino ang wala groaning sa pamumuno. Hallelujah. Di ba? Ingon pa nga, palitan na po ng atong presidente. Sa una, si Marcos gipalitan kang kuri. Unsa nay nabo? Daw tinuon. Hallelujah. Si Irap palitan kang Gloria, mao gihapon. Hallelujah. Unya, kaniadtong eleksyon, landslide, si Marcos ang ibutang. Wala gihapon. Hallelujah. Bisag kinsa pang piliyon sa tao, disappointed lang gihapon ang tao. Kay unsa man, dili sila maoy hari nining kalibutan. Naay matuod nga mga hari, ingon si hallelujah. Ingon si Apostol Pedro, but we are waiting. Hallelujah. Naay kingdom nga moabot. Hallelujah. Nga kadtong mga eredero sa trono, tinuod nga eredero sa trono, mo'y magahari nga naay pagkamatarong. Di ba? Hallelujah. Tanaw na to karon, tanan nagahibik, nagabakho. Hallelujah. Kining mga bagyo lang karon. Dili na makontrol ang bagyo, bisag unsaon, di ba? Kanang mga kung unsay himon sa United Nations, kanang mahitungod sa climate change. Apan mga kaigsunan, nagtikakusog lang hinuon ang bagyo. Yun sa man, waay makakontrol. Apan usa ka adlaw naay mga tao, hallelujah, nga naay karapatan, naay gahom, hallelujah, para nga magkanaay dominion sa tanang mga butang. Hallelujah. Ingon diri, and not only, verse 23, Romans 8:23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Dili lang ang kalibutan ang nagabakho, nagahibik. Hallelujah. Apan bisan pa kuno kita, kadtong mga magtuto, nga naay bautismo sa Espiritu Santo, which have the first fruits of the Spirit, ingon siya, if we ourselves groan within ourselves, kita, hallelujah, nga naa nagpuyo niining lawasa, nagahibik pod. Unsa nga atong gipangita? Waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Unsa man, usa kadlaw kining atong lawas pagailisdan niadtong lawas nga dili na madunuton. Kining atong lawas dili ni born again. Ang na born again ang atong kalag. Mao nga usahay ang atong sakob, ingon ang Biblia, ang espiritu kanang is willing, ugaling lang kining lawasa is weak. Maluyahon. Gusto sa imong sakob nga pagkatao madtog simbahan, unya kining lawas moingon nga basig maulanan ka, sipunon ka, ubuhon ka, trangkasuhon ka. Hallelujah. Unya daghan gusto sa sakob nga pagkatao madtog simbahan, mosingba sa Dios. Moingon man kining lawas. Hallelujah. Lilo nga akong ulo, ay lang usa. Diba? Pero makigsunan, kung nakakay sakit, maunay panahon nga kinahanglan mo mananambal. Pero mauhin o nang ipuyo sa balay.
Hallelujah. Kung naay sakit, naay panahon nga moadto kag simbahan para nga, hallelujah, tungod kay ikining lawasa, way lain ni nga gihimo kung di pugnan per kanunay nga atong sakop nga pagkatao. Hallelujah. Usahay, ay lang usa nga do simbahan kayo kay kanon niya. Daghan nimong labhanan. Hallelujah. Kinsa ba kaninyo na nagpugong diri nga mag-amen o mag-praise the Lord? Nabay nagpugong ninyo? Wala man, di ba? Kinsa lang nagpugong, kini lang naulaw. Hallelujah. Dili maka-amen, dili maka-praise the Lord. Hallelujah. Tungod kay wa man kay pugni sa laing tao, ikaw lang ang nagpugong. Gusto ba ninyo nga inyong sakop nga pagkatao nga na-born again o garungan nining gawas nga pagkatao? Hallelujah. Wala man. Hallelujah. Kining gawas nga atong pagkatao, mao kini kanunay ang naging kaulangan. Di ba? Na mga bulaton, maingon na imong pamasahe, palit na lang sudan, palit na lang bugas. Hallelujah. That's why, ingon diri, even we ourselves, grown within ourselves, waiting for adoption to wit, the redemption of our body. Yun sa man, usakadlaw, samtang karon na born again, pero kining gawas nga pagkatao, wala ni ma-born again, produkto ni sa kasalanan, apan usakadlaw, kining atong sakop nga pagkatao, tagaan og lawas nga sila magkamats. Hallelujah. Og wanay problema. Hallelujah. That in the dispensation of the fullness of time, hallelujah, He might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven and in earth, even in Him. That's why mga kaigsunan, nining panahon na ay gitawag nga invisible union of the bride and the bridegroom, heavenly bridegroom. Na ay panaghiusa, hallelujah, ang bride o ang bridegroom, hallelujah, pagatigumon sa katapusang panahon, sa fullness of the dispensation of time. Ingon diri ang propeta diri sa Ephesians 2:8, ingon siya, but that life could not and would not be shared in any other way than through the way of God manifest in the flesh, that was a part of His eternal and predestinated purpose. This plan was to be to the praise of the glory of His grace. It was the plan of redemption. It was the plan of salvation. So, we are predestinated, hallelujah, padulong adto sa atong inheritance. Hallelujah. Og wala tay i-predestinate sa Dios, hallelujah, kadtong tanan nga predestinado nga makaposisyon sa iyang inheritance, wala gyud mawala bisag usa. Ang iyahang purpose mao'y matuman. Hallelujah. Ang uban gusto nga, hallelujah, moadto didto apan kung dili ka predestinado, di gyud ka makadangat. Ingon ang atong Ginoo, John 6:44, no man can come to me except the Father which hath sent me draw him, and I will raise him up at the last day. Okay, ingon po siya sa John 10:28, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Wala gyud to ang tuwa sa iya, walay usa nga makaagaw sa ingon si Kristo Jesus, walay makaagaw sa akong mga kamot. Kung ikaw predestinado sa Dios, di ba? Daghan na diri sa inyo ang nang luod, di ba? Daghan na din ni kaninyo ang mingon, daghan na nga problema ang hingabot nining church. Ang uban moingon nga di nako, hunong nako. Hallelujah. Pero ang pangutana,
unsa man na pamangka diha. Hallelujah. Tungod kay bisang ang imong kaugalingon dili makakuha gikan kanimo sa iyang mga kamot. Walay makaagaw. Bisag kinsa, di ba? Bisag si Apostol Pablo miingon siya nga kinsa ba'y makapahiwalay kanako from the love of God. Ang pagkahubo ba, pagkagutom, mga paglutos, balatian, kamatayon, nabay makasiparit kanako? Walay makasiparit. No man. Hallelujah. Walay makasiparit. Hallelujah. Mao nay kagamhana ang gahom sa Dios. Hallelujah, sa atong kinabuhi. Mao nay ang iyang kung naa siya ay purpose kanimo. Hallelujah. Di gyud ka mawala bisag unsaon pa. Bisag unsa pay sakit sa kasing-kasing, bisag unsa pay klaseng pangluod. Hallelujah. Di gyud na makapahiwalay kanimo. According as Ephesians 1:4 to 5, ingon siya, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Hallelujah. 1 Peter chapter 1:3-5, ingon siya, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed. Kano sa ay ga-revealed? Kining inheritance, uncorruptible, undefiled, and that fadeth not away. Kano sa igapahayag? Ready to be revealed in the last time. Nanabatan niya ng panahon. Gipahayag na ba ka na? Hallelujah. Way lain mga kaigsunan, kining mensahe lamang ang nagpahayag nining mga bagay na naadi ay tay. Kumbaga di lang simpleng, hallelujah, mudawat ka sa Ginoo og taga ang kagaluwasan. No! Hallelujah. Dili lang nga karon ang imong kaluwasan. Hallelujah. Apan hingtuo ka tungod kay kabahin ka niya na kabahin ka niya. Dili tanang tao kay kabahin sa Dios, di ba? Say may mga tao nga ang gugma sa Dios para sa ran. Yes. Hallelujah. O ang Dios dili gusto nga mawalay. May naay usa nga tao nga mawala. Apan ang pangutana, gusto ba sa Dios nga mawala ang tao? Naay tao nga mawala? Dili. Ang pangutana, nabay mawala? Na. Hallelujah. Tungod kay kadtong mga katawhan nga ang ilang pangalan tuwa na sa Will Testament. Hallelujah. Sa Lamb's Book of Life, sila ang mga eredero, sila lamang ang makapanunod, sila lamang ang maghari nining kalibutan, di ba? Mao mga kaigsunan nga bisang sa imong pagdangat nining kalibutan, kumbaga ang Dios na ang sa atong journey nining kalibutan, mao gani ang gigamit ni Apostol Pablo is predestinated. Hallelujah. Pre means beforehand. Na kanay destinasyon. Hallelujah. O ang imong destinasyon kanus ag gisulat before the foundation of the world. Di ba? Natay mga GPS. Ako mag-drive ko sa US. Apan dili buting nun nga nag-drive ko tungod kay suhito ko sa mga dalan o sa akong adtuan. No, wala pa ko kadto didto. Address lang ang niya kanako. Di ko kamao kung asa nga kalsada ko muagi. Apan na ay GPS. Hallelujah. Og antes pa ko mobiyahe, isulat na ako ang akong destinasyon. Hallelujah. O ang GPS ang mag-point ka na ako, asa ko mo turn, asa ko mo liko pawala, asa ko mo liko patuo.
O kung akong lamang sundon kung unsang giingon sa GPS, sigurado gayud nga makaabot ko sa akong destinasyon, di ba? Salamat sa Dios. Kung ang kalibutan na ay imbento, global positioning system, ulahila na ang Dios na ay global positioning system. Diba? Natay destinasyon. Wala man ta, di ta kabalo nga tawagon di ay ta sa Ginoo. Kinsa kaninyong naghunahuna nga mangalagad sa Ginoo? Wala, di ba? Bisag ako, wala ko'y maghunahuna nga magpastor ko. Layog yun kayo sa akong in a million nga mga panghunahuna. Bisag usa. Hallelujah. Gani, sige magani akong dugay nga panahon nga sige akong likay-likay. Hallelujah. Wag yun ko maghunahuna. Watay planuha mga kaigsunan. Apan mga kaigsunan, naanatay gisulat na ang atong destinasyon sa GPS sa Dios. Hallelujah. O gusahay, hallelujah, na mga kaigsunan, kung atong lamang sundon, kung unsa ang giingon, dili gyud mo sipyat, makaabot gyud ka. Pero mga kaigsunan, sa imong pag-drive, usahay na may mga kalsada na ako sa interstate. Tapos moingon nga in 300 meters turn right. Kung ang imong halimbawa mao ni kalsada ngadto na tapos naapod tulay sa taas dire. Di ko kamao kung muadto ko dire o muadto dire. Basta moingon lang turn right. Nadi ay kining tulay, before pa sa tulay, kung pagadto ka dito, padulong, diri ka musaka antes pang tulay. Pero ang imo di ay destinasyon tuwa dito, lagpasan nimong tulay, o dito ka musaka, para nga dito ka sa paingon. Usahay, kanang kuratanta, nag-turn ko nga nag-turn ta nga dili pa dapat mo turn ka. Dalhong ka dito, imbis nga padidto nimong destinasyon. Apan salamat na lang mga kaigsunan, kayang GPS mo recalculate. Hallelujah. Mugastos lang kag gasolina, mugastos ka lang panahon, apan i-recalculate, mag-recalculate, o ibalik yun ka sa imong, hallelujah, sa imong destinasyon. Kung sundon lang nimo, hallelujah, ang kabubuton sa GPS, ang giingon sa GPS, bisang nagkamali ka, dalhong gid ka sa tama nimo nga destinasyon. Maupod sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Hallelujah. Bisag si Jonah, nagkamali pud siya og turn. Ang ingon sa GPS, Jonah ngadto kag Ninive, si Jonah hingliko siya sa Tarsis. Hallelujah. Kamaw ka mga kaigsunan, ang Ninive, ang Jonah, niya na sa Biblia. Unya ingon si David, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Antes pa kini nga gisulat diri sa Biblia, tapos na dito sa before the foundation of the world. Tapos na ang Biblia, tuwa na ni sa una-una sa Dios. Ang una-una sa Dios, Ninive. Apan ang kabubuton ni Jonah Tarsis. Ang pangutana, ang katapusan sa kinabuhi ni Jonah asa man Tarsis, Ninive. Ninive. Kayo sa man, dili ang kabubuton ni Jonah ang matuman. Tungod kay gisulat na ang iyang destinasyon, Ninive, wala gyud makabali. Hallelujah. Sa huna-huna sa Dios kaniya. O galing lang kay naay consequences. Diba? Imagine mo, tulog ka adlaw, tulog ka gabi, didto ka sa tiyan sa isda, unsaon kahani mo, unsa ka atong baho didto, unsa ka ang imong gibati, ang katol sa imong lawas, tulog ka adlaw, di ka lang gani kaligo sa kadlaw, di ba? O pagani na may babad ka sa kanang pasaw.
Hallelujah. Naay consequences. Usahay mga kaigsunan sa atong kinabuhi, natay mga wrong turn nga gibuhat. Natay mga desisyon nga dili kabubuton sa Dios, kabalo na ta sa pulong sa Dios, unya suwayon lang gihapon nato. Hallelujah. Bisag unsa natong suway, kung if you are predestinated, hallelujah, sa mga saad sa Dios, mabalik lang to. Adto man gihapon ka didto. Hallelujah. Suwayon nimo magantos ra ka. Hallelujah. Sunod na lang. Diba? Sunod na lang, wa pa'y consequences. Hallelujah. Ang dalan sa Diyos, kumbaga, talaga mag-i-enjoy ka, lipay ka. Hallelujah. I believe mga kaigsunan, bisag gining kabuntagon, kini plano na nga daan sa Diyos, why aksidente? Diba? Hallelujah. Ang Diyos, tungod kay ang Diyos, hallelujah, dili nga ikaw ang nagtipig sa imong kinabuhi. Di kay maayo kong tao, maayo kong maghunahuna na, maayo akong mga plano. No, mga kaigsunan, ang Diyos ang maayo. Ang Diyos ang nagtipig nimo. Dili nga ikaw ang nagtipig. Kung wala pa na ako ingnan nadto, grabe, patay na gud ko karon. No, ang Diyos ang tanan. Hallelujah. Daghan na ako sa akong kinabuhi, daghan nga mga, kumbaga, aksidente gayon. Hallelujah. But, salamat sa Diyos nga iyang mga kamot ang, hallelujah. Pila ka bisis, hallelujah. Bisag sa atong, ingon pa si Barbarham, bisag sa atong pag-drive. Hallelujah. Dili na ikaw ang Diyos na ang nagabuhat. Siya ang nagtipig ka nato. Psalms 121, from verse 1 to verse 8. Ingon diri, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. My help. Hallelujah. Usahay mo ingon ka nga, kabalo mo mga kaigsunan, bisag ang atong kanang natay trabaho, gipromote ta, baltok yun ang kanang bataa, mao nga gipromote yun. No, daghan pagbaltok nimo. Unsa man nga, hallelujah, ikaw ang gibutang diha. Dili ikaw ang Dios ang nagbutang, nagabuhat nini mga bagay. Usahay, pag ang bata ganay nakapasar sa board, ingon nga, kanang manag yun na sa amahan, manag yun na sa inahan. Pero pagka wala makapasar, moingon nga, ay, day, noy, pasagdahay lang, kay mo na kabubuto sa Ginoo. Pag maayo, siya iyaha. Pagka maot, ang Ginoo ang basulon. Hallelujah. Ba't makikigsunan, ang Diyos ang, hallelujah, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Hallelujah. Dili ingon ng Diyos nga napiraw o natulog ang Diyos. Hallelujah. Behold, he that keepeth Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is thy keeper. The Lord is thy shade upon thy right hand. The sun shall not smite thee by day, nor the moon by night. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth, and even forevermore. Ang Diyos, hallelujah, siyang nagatipig nimo, siyang nagabantay kanimo. Nai-statement si Barbarham, mingon siya nga, the natural birth is more mysterious to me than the virgin birth. Ang imo kunong natural nga kapanganakan is more mysterious kaysa kapanganakan sa Ginoo.
Hallelujah. Mao nga mingon ang Dios kang Jeremiah, antes ka pa nga gibugna sa tiyan sa imong inahan, naporma sa tiyan sa imong inahan. Hallelujah. Kilala na siya daan. Hallelujah. Unsa man nga mysterious ang atong natural birth. Imagine mga kaigsunan, sa milyon nga binhi sa imong amahan, hallelujah, usa lang dihang maging ikaw. Sa pila ka panahon, milyon, tapos gibantayan sa Dios kanang usa ka binhi nga ikaw. Hallelujah. O unsa antes pa nga mamatay ang imong amahan, kinahanglan mai-release ka. O ang amahan sa imong amahan, pila na ka bilyon nga egg nga imong pag-agian. Unya giampingan na sa Dios. Aron nga pag-abot sa imong panahon, ikaw ang maging ikaw. O ikaw kilala na niya before the foundation of the world. Imagine mga kaigsunan, pila na ka henerasyon nga giampingan, gibantayan sa Dios ang pag-agian sa imong binhi. Hallelujah. Pero ang virgin birth, dalira, ingon lang Ginoo, Gabriel, lusa dito. Adto si Maria. O, gistoryahon ni Gabriel si Maria. Umingon si Maria, nalipay ang akong kalag. Tapos, di ba? Dalira. Apan ang imong natural birth. Hallelujah. Makita nimo kung unsa nga giampingan sa Dios. Hallelujah. Musa mga kaigsunan, ang Dios nagabantay kanimo. Apan mga kaigsunan, usahay itugot sa Dios nga magkanaatay mga mistakes sa atong kinabuhi. Tungod kay ingon pagani nga ang pinaka the best ko nga teacher way lain ang atong experience. Sa ako mahilig ko magpanday-panday, mahilig ko mag kuting-kuting. Tapos may napod ko mga anak nga hilig pod. Kunya tudluan ako, usahay di maminaw, pero pabayan lang nako. Pag nagsayop na, di na niya usbon. Hallelujah. Usahay, itugot sa Dios ang atong mga mistake. Walay usa ka anak sa Dios nga perfect. Hallelujah. Gitugot sa Dios sa usahay nga magkanatay mga mistake sa atong kinabuhi. Diba? Parehas ba kining mga bata nga kuan, kanang pabayan lang nimo ba maglakaw, tudluan nimo maglakaw. Hallelujah. Usahay matumba, usahay masamaran. Na mga bata nga akong nakita nga sobra kapalangga, di gid na buhian, di palakon, sige lang karga lang. Pila na katuig di lang gihapon makalakaw kay naman. Pirmi man gikarga. Pero kadtong mga bata nga bahala na, sige, matumba, okay na. Kadtong mga batang mga ligon, di ba? Hallelujah. Okay ra sa mga ginikanan, ingunana. Mao nga usahay, hallelujah. Mao nga maintindihan nato nga ang Dios ang propeta nag-ingon nga ang Dios way apuhan. Di ba? Oy, why grandchildren? Hallelujah. Ang Dios puro anak. Kaya ang apuhan kining mo sana kanang nito nga akong inahan pag makikita nga akong hapakon nga akong anak mo kuan dayon mo. Ay kaluoy man. Dili gusto nga pasakitan ng anak. Apan ang Dios, hallelujah, ingon siya nga ang tanan nga moduol kaniya. Everyone that cometh to God
must be chastened. Hallelujah. Pagahampakon. Tungod kayang tanan ngayang dawaton ngayang anak hampakon, di ba? Amahan nato siya. Usahay kung ngadto ka mudo lang bata, muhilak, nanay, dugo. Nanay, anak. Pero pag amahan gani, layo pa na sa atay. Di ba? Labi na akong mga anak puro lalaki, sunod-sunod, 5 puro lalaki. Hallelujah. Mga may modol gani nga muhilak. Kung ano gusto mo muhilak, pahilakon ta ka. Aho nung dayon. Why mo uli ka rin nga muhilak ha? Hallelujah. So, dili nga gibibibi tayo. Ang natay amahan nga langit nun, nga dili ta gibibibi. Hallelujah. Gihayaan niya makakomiter tag mistake o sa atong mga mistake diha ta matuto. Hallelujah. O ang binhi sa Dios, hallelujah, o before the foundation of the world, gibutangan tag binhi, o ang binhi, mao ka na ang atong assurance nga kita makapanunod sa atong panulundon. Hallelujah. Diba? Moingon ta ang uban naay diskusyon niadto, naay gihisgutan namon sa ministerial meeting. Unsa kuno i-connect o i-reconcile. Kadtong gipili ka, hallelujah, so kung gipili ka, kung gipili ka sa Ginoo, ang uban way pilia. Baga, kung gipili ka before the foundation of the world, kumbaga, na ang Diyos pinilian. Apan kung naluwas ka kay gipili ka sa Dios, kumbaga ang Dios may paborito, may gipili. Apan mo ingon naman nga tungod kay gipili ka, tungod kay kamao ang Dios nga mao ka nang imong buhaton, buti pasabot nga ang imong kaluwasan nadepende sa imong buhaton. Apan mga kaigsunan, before the foundation of the world, ingon gani si Abraham, tanan nga naay life eternal karon, dili lang kamo nagkanay eternal life karon sa dihang nga gidawat niyo ang pulong sa Dios, apan nagkanaa mo eternal life, naamoy eternal life tungod kay bahin mo kaniadtong usa nga eternal which is God. Hallelujah. Mao nga pag-abot nimo, ingon si Kristo Jesus, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath eternal life. Siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug mituo kaniadtong nagpadala kanako, hath unsa nga mituo ka tungod kay naa kay eternal life. So, dili kadto tungod kay gipili ka aron nga maluwas ka, dili pud nga kamao ang Dios nga mao ka na ang imong buhaton aron nga mao nga giluwas ka, but ipasabot nga naa kanimong desisyon, naa sa imong kaluwasan, depende sa imong buhinuhatan. But before the foundation of the world, kung bahing sa Dios na ay binhi ang Dios diha nimo. Og kamao ang Dios, pag-abot sa panahon, unsang imong igabunga, tungod kay kamao siya kung unsang binhi ang naa nimo, di ba? Pares niya na nakaibasakan. Hallelujah. Pagtubo sa humay, pagtubo sa sagbot, parehas sila mitubo, parehas pud ang porma. Apan nakaila ka sa humay ug nakaila ka sa sagbot. Unsa man nga putlon man nimo ang sagbot. Tungod kay kamao ka kung unsang ibunga niining humay, kay kamao ka kung unsang klaseng binhi ang naa niya. Hallelujah. Mao nga ampingan nimo ang humay, putlon nimo ang sagbot, tungod kay kamao ka kung kinsa ang mubunga og humay.
tungod kay sa klase sa binhi. That's why ingon si John, 1 John chapter 3 verse 9, whosoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Kadto kuno nga gipanganak sa Dios, dili sila makakomiter og sala. Tungod kay ang iyang binhi nagapabilin kaniya og dili gyud siya makasala. Tungod kay gipanganak siya sa Dios. Unsay sala is to reject in unbelief. Siya kuno nga gipanganak sa Dios, dili gud siya mo reject sa pulong. Kay nauhin sa man naa siya'y binhi. Hallelujah. It means nga kung ang usa ka tawo naay binhi, mao kana ang iyang insurance, hallelujah, nga makapanunod gayud siya sa iyang panulundon. Hallelujah. Tungod kay unsaon man kung ang binhi nga naa nimo binhi sa Dios, unsaon sa Dios ang pag-reject sa iyang kaugalingong pulong. Dili siya mo reject. Mutuo gayud siya. Hallelujah. Now, og usa pa mga kaigsunan, hallelujah, ingon dire nga naay gitawag nga earnest, naay first fruit of the Spirit, which is the earnest of our inheritance. Diba? Mao nga tungod kay irediro ka, before the foundation of the world, predestinado ka nga makapanunod sa imong inheritance, mao nga gitagaan ka og earnest, which is the baptism of the Holy Ghost, para unsa? Ingon si Apostol Pablo, earnest of our inheritance, para sa kasiguruhan nga dili gyud mapakyas ang imong pagposisyon sa imong inheritance. Hallelujah. Diba? Pagkasiguruhan nga dili na gyud mawala. Diba? Like for example, kung naay usa ka bagay nga gibaligya, unya dili ka gusto nga uban ang makadala, unsang imong himuon, tagaan nimo down payment. O, sige, para sigurado, ipakita gayud nga interesado ka nianang usa ka bagay. Sige, kay dili pa man karon makuha, para nga sigurado nga dili mayadto sa lain, tagaan takag earnest o down payment. Ingon si Abraham, ang earnest is down payment. Para nga maipakita sa Dios nga interesado siya sa imong kinabuhi, hallelujah, tagaan kaniyag earnest sa imong inheritance. It means nga dili na gyud mawala ka ng imong inheritance. Hallelujah. Ingon si Abraham, the Holy Spirit is the earnest of our inheritance. In other words, it is the assurance. The earnest is the assurance, the down payment that we have been received into Christ. It is the blessed hope and insurance that we do have eternal life and are heirs of everything that He purchased for us. Oh my, can you see it? Oh, when we have been sealed by the Holy Spirit, I keep quoting it because I don't want to miss it. Ingon si Abraham, it is God's seal of approval that everything that Christ died for belongs to you. Hallelujah. Kumbaga, sigurado, silyo sa Dios, sa iyang approval nga ang tanan nga gipakamatyan ni Kristo para kanimo. Hallelujah. So mga kaigsunan, dili lamang sa mga palabuton ng mga panahon, hallelujah, katong mga saad sa Dios, ingon pa si Abraham, it is our personal property right now. Natay, diba, kumbaga sa karon, may baluan nato kung unsay mga bagay, hallelujah, nga gipakamatyan sa Ginoo, og kanang mga bagay para kanato, hallelujah, para niya ng atong pagaposisyonan, o samtang nga padulong tangad to, gi-provide na sa Dios ang tanan nga atong mga pagkinahanglan. Hallelujah.
Now, last quotation nga akong pagbasahon. 12:30 na di ay. Could you imagine talking about exhausting God's love and power and beneficiaries for you? Could you imagine a little bitty fish about that long way out here in the middle of the ocean say, now, wait a minute, I better consider this thing. I better drink of this water sparingly because I might run out someday. A little fish about that big in the middle of the ocean out here. Well, that could easily be done, more easier than you could ask too much of God. He's the inexhaustible fountain of life. Whatever you have need of, ask Him and believe it. He provided it in the redemptive blessing when He died at Calvary and gave a promise to you for everything you have need of while you are in that journey. And it's yours. If you'll ask and believe it, that's right. Imagine ko no, ingon siya. Ingon si Abraham, He is an inexhaustible God. Exhaustible God. Siya kadtong, ingon pa siya sa uban niya nga statement, ingon siya nga, siya kadtong fountain nga way pagkakapoy. Hallelujah. Kumbaga, abundan siya. Imagine ko no kanang gamay nga isda mo, ingon siya nga, dito sa tunga sa kadagatan, mo ingon siya nga, siguro ang maayo niini, singabuton nako. Inom ko karon og daghang tubig kay basig mahurot kining dagat. Wala din ako kainom. Pwede ba na? Mahurot ang dagat? Dili oy. Every time nga kinahanglan niyang dagat, naay dagat. Every time nga natay pagkinahanglan, naay provider, di ba? Ang tanan nga iyang gipakamatyan, hallelujah. Ang mga redemptive blessing nga iyang gipakamatyan kana para kanato. Usahay, moingon ka nga, usahay ingon sa Abraham, pwede ba ta nga moingon nga murag na ulaw naman ko nga sigig pangayo sa Ginoo? Unsa man maulaw ka? Nga siya man ang nagsugo ninyo. Pangayo ka mo bisag unsa? Kamu lang ang dili mangayo. Hallelujah. Kung naay pagtuo, madawat ninyo. That's why, sa atong kata, only believe, all things are possible. Di ba? Ang Diyos, hallelujah, dili siya mahutdan. Mga pagi. Tungod kay, iridiro ka sa tanang mga panalangin ngayang gipakamatyan sa krus sa Kalbaryo. Gilukat niya. Hallelujah. Hallelujah. Para nga maibalik sa inyo. Hallelujah. Ang tanan ngayong mga pagkinahanglan. Di ba? Makita nato mga kaigsuunan nga ang Diyos sobra-sobra para sa atong mga kinahanglanon. Diba? Niya mga kaigsuunan. Ang Diyos, nangako siya nga tagaan taniyag, di ba? Ingon siya nga kung panaptunan sa Diyos kadtong mga kahoy sa kapatagan, unsa pa ka mo? Tagaan mo panapton. Busa, kung nakay usa, duha nga panapton, tapos na ang saan sa Dios. Mangutan ako, kinsa diha ang tatlo lang ang panapton. Hallelujah. Busa, unsay buti pasabot sa Dios. Sobra-sobrang panalangin sa Dios nimo. Ang Dios nangako, tagang pakanon kaniya og tinapay og tubig. Pero ang kadaman nato diri pagka tinapay lang, way palaman, dili mo kaon, di ba? Say napay mga burger, napay mga hallelujah. Kung makakaon kag tinapay lang, hallelujah. Tapos na ang saad sa Diyos. Apan kung nanay palaman, sobra-sobra na. Kung painom nun ka sa Diyos og tubig, tapos na ang saad sa Diyos. Hallelujah. Apan napay Starbucks,
Di mo inom kung ice, di mo inom kung, di ba? Ano unsay buti pasabot sa Dios nga sobra-sobrang panalangin sa Dios sa imuha. Hallelujah. Wala kay dapat ikareklamo sa Dios. Kung nanay tubig, tapos na. Wala na kay dapat ireklamo sa Dios. Sobrang panalangin sa Dios sa iyang mga anak, di ba? Tanawan ninyo mga kaigsunan. Sa dihang agipakaon sa ni Kristo Jesus ang pira 5,000 o 7,000. Hallelujah. Pinaagi sa tinapay ug sa isda, gipadaghan niya. Pagkatapos kaon, gitigom kadtong sobra, napay 12 baskets. Hallelujah. Buot ba'y pasabot, nga dili siya kamao kung pila ang tao, nagsubra man to. Kabalos ang Dios. Bisag gani ang buhok sa imong ulo, kabalo siya kung pila. Unsa may gipasubrahan man. Para lang nga ikaingon nga sobra-sobra ang panalangin ko ang Dios ang maghatag. Busa makaigsunan, ingon si Barbanham, pangayo ka mo. Bakak ba na? Si Kristo Jesus ang nagingon, di ba? Siyang nagsugo, pangayo ka mo. Bisag ka, unsa niya? Bisag unsa. Kung kamo mutuo, sa akong ngalan, kung way pagduda, ihatag ninyo. Apan makaigsunan sa iyang ingon, dili ang iyong gusto, but ang iyong mga pagkinahanglan. Hallelujah. Usahay, kining mga atong mga gusto, makadaot nato. Na ako'y nakitaan nga sa diha, grabe ang sigasig, aktibo sa church. Bisagani ka mo. Wala pa'y trabaho. Baling aktibo sa church. Aktibo sa church. Nanay trabaho. Ako'y trabaho. Next time na lang, ako'y negosyo. Hallelujah. Ang Diyos magpanalangin ng tanan. Praise God. So, sinong pinagpala mga kapatid? Ako mga kapatid talagang I'm so blessed at napakaganda ng message sa umagang ito. Kasi, alam niyo yun, brothers and sisters, no, na ang mga message ministers, hindi talaga sila nag-uusap kung anong ipapangaral or kung ano yung mga bagay na ano bang nangyayari sa mga iglesia, kundi hayaan natin yung sovereign grace ng ating Panginoon, yung preeminence niya na kumilos. So nakita natin mga kapatid na yung pangaral ni Pastor Lanlan is the same word na ipinararating niya sa atin lately dahil nga I believe ang Diyos is nangungusap sa napapanahon. And sa nakikita natin sa mga nangyayari sa kapaligiran, talaga sobrang gulo na. Sobrang yung uncertainty andiyan dyan at hindi mo maintindihan kung ano yung pwedeng mangyari mamaya, ano yung pwedeng mangyari bukas o sa susunod. Kaya minsan na ayaw naman natin makita yung mga bagay na yan. Bilang mga human being, ayaw natin makita yung mga kalamidad na yan, yung mga dilubyo or mga yan, bagyo, lindol. Pero minsan, naitanong natin, saan kaya ang susunod na lindol? Pero, yun nga, nung nagtanong tayo kung saan yung susunod na lindol, ayun nga, ilang panahon lang, biglang naglindol sa North Cebu at talagang bumaba yung lupa nila. Pero ipinapakita lang dun mga kapatid, no? Talagang itong nature na to, hinahanap na niya talaga yung manifestation ng life ng mga anak ng Diyos. So, ganun din tayo mga kapatid, dito sa laman na ito, sa kahinaan natin, ito yung nagtutulak din sa atin para hanapin na yung ipinangako ng Panginoon na iyon, na buhay. Kaya salamat sa ating Panginoon na kahit ako mga kapatid, sa aking pagiging ako, praise the Lord, I believe mga kapatid na ito rin yung nagtutulak sa akin para hanapin, hallelujah, yung buhay, yung inheritance na yun mga kapatid. Amen. Kasi sabi nga doon mga kapatid na, hallelujah, in our perfect weakness, His strength is perfect. Kaya hindi pwede maging malakas ito mga kapatid, praise God, kundi dapat doon sa kalakasan ng ating Panginoon. Amen? So tayo ay laging baligtad sa ating Panginoon, kaya kailangan tayo ay susunod sa ating Panginoon. Amen? Kaya ngayon, sa umaga ito, palakpakan natin ang
ating Hallelujah sa bawat message na kanyang pinararating sa atin. Hallelujah, ito ay nagiging pangkumpleto dun sa substance, mga kapatid, na kailangan natin unto perfection. Amen? Kaya salamat sa ating po. And again, Pastor Lan, salamat po at sa mga young people ng taga Samar. God bless you. At kung magkaroon man ulit ng youth camp dun sa Samar, ay Lord willing, makarating din kami. At kung magkaroon naman ng youth camp dito sa Cebu din, Lord willing, makarating din po kayo. Amen? So, salamat sa ating Panginoon at hindi tayo magpapakatagal. Tawagin natin ang ating MC or pwede muna tayo umawit, brothers and sisters. Hallelujah. So, patuloy natin ipag-pray si Pastor Lanlan. And also, ngayon ay nananalasa yung bagyo sa Samar, Pastor, no? Nananalasa ngayon at marami mga churches din ngayon na hindi nakapagdaos ng gawain dahil nga sa sobrang lakas ng bagyo. So pag-pray natin sila, brothers and sisters. Amen? Praise God. So let's all stand. Hallelujah. Awitin natin, mga kapatid, muli yung My Chains Are Gone. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieve. How precious did that grace appear the hour I first built. My chains are gone. My chains are gone. I've been set. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, unending love. Amen. My chains are gone. My chains are gone. My chains are gone. God bless you, Brother Riner. God's ransom me, and like a flood, His mercy reigns, an ending love, amazing grace. Once again, my chains are gone. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns, an ending love, amazing grace, an ending love, amazing grace. Amen. Praise the Lord. Plakpakan ng buong Diyos, mga kaigsunan. Amen. Mga kaigsunan, so salamat sa Diyos nga nakapaminaw na sab kita sa iyang balaang pulong. Atong hinumduman, mga kaigsunan, ang iyang mga pulong importante, mga kaigsunan, ning panahon karon, itong katapusang panahon, mga kaigsunan. Amen. Praise God. So pwede na kitang manglingkod, mga kaigsunan. Atong sa panahon karon, mga kaigsunan, always na itong hinumduman, mga kaigsunan, ang iyang grasya lamang, mga kaigsunan, ang nagdala ka nato din, mga kaigsunan. Amen. Praise God. Aron pag-worship kaniya,
pagdaig kaniya sa kanunay mga kaigsunan. Amen. Praise God. Sa mga kausa, palakpakan atong buong Diyos. Tinakita sa atong katapos ang bahin sa atong panimbahon karon. Sa atong mga halad, mga kaigsunan, atong balik sa atong buong Diyos, mga kaigsunan. Praise God. Sa atong tithes, offering on our mission fund para sa kahimayaan sa atong buong Diyos, mga kaigsunan. Praise God. Hallelujah. Itong awito na ang give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Praise God. Hallelujah. Amen. Hanggang si Brother Reb sa atong closing prayer o pag-ampo sa offering tithes and mission fund. Among balahan nga mahan, nasa mga langit, Lord God, nagpaubos kami sa imong presensya, Lord. Magpasalamat kami, Lord, sa balahanon mong pulong, Lord, nga ipaambit karon, Lord God, nubanan sa mensahe. Pagtulunan, Lord God, nga pagkamahinumdanon ni Lord God, nga, Lord, kanunay kining, Lord, mag-aamping, mapabahin, mapalig-un, Lord, sa mong pagsalig kanimo, Lord. Ginamit ang among pastor, Lord God, nga, Lord, nga gikan pa ni Lord sa lain dapit, Lord God, nga bisa na, Lord, na sinati, Lord, pastor, Lord, lanlan, Lord God, mga kausaban sa kondisyon sa panahon, Lord God, pan, Lord, dilibabag, Lord, kini, Lord, nga makapadayon kami, Lord, sa pagdawat sa imong pulong, Lord God. Nabisan pa, Lord, sa ilang dapit, Lord God, nakasinati karon, Lord, mga puwersa, Lord, sa kiniyahan, Lord, nga, Lord, ginaampo gihapon ng padayon, Lord God, nga pag-amping, Lord, sa mga kongregasyon dito, Lord, sa pamilya nila, Lord, dito, Lord, ug hangtod na diri, Lord, sa iyang mga ginsakupan, Lord God, mga youth, Lord God, nga iyang sakop, Lord God, nga nakaabot diri, Lord. Salamat sa imong pag-amping, Lord, sa imong provision, Lord, nga, Lord, padayon kang nagalig-on, Lord, padayon kang gipadalik diha kanimo, Lord, dungog ug himaya, Lord God. Lord God, bisan na unsa mga babag, Lord God, as we believe, Lord God, nothing can separate us from your presence, O Lord God. Lord, salamat, Lord, nga ikaw ang among Diyos, ikaw ang Diyos nga way kinutuban, Lord, ang imong pagkamaluluyon. Mahigugmaon, Lord God, kay mo na kaming gitaganan, Lord God, sukad pa nga wala pa, gitukod ning kalibutan, Lord God, gitagan-an nami kanimo, Lord, sa luna, Lord God, nga kami, Lord, mapanunod, Lord God, diha sa imong gingharian, Lord. Nga kami, Lord, mabuhi mi, Lord, nga kinabuhing walay katapusan, Lord, na imong gitaganan na mong kapuy-an, Lord God. Nga ikaw nga mga among makauban, Lord. Lord, salamat, Lord. Kanunay kang nag-aamping, kanunay kang nag-proteher ka namo, Lord. Bisan, Lord, ning mga pagsulay, Lord God, anaa ka, Lord, nga among kasandigan, anaa ka, Lord,
nga magbalig-on ka na mo, Lord God. Lord, salamat sa imong bililon nga dugo, Lord, nga imong gipaagas, Lord. Aron lang kami, Lord, ma-redeem, Lord, diha sa among mga kasalanan, Lord God. Lord God, salamat, Lord, nga gipalig-on mo kami, Lord. Apil na mong pastor, Lord God, imong gutang gining iglesia, Lord God. Sa unsa mga plano, Lord, nga ikaw lamang gisaligan, Lord, dili kini among mga tinguha, Lord, imo kining kabubuton, Lord, nga mga plano, Lord. Lakip na, O Lord God, so maabot na mong Thanksgiving, Lord, anniversary, Lord, ning imong iglesia nga gitukod, Lord God. Ikaw lamang gisaligan, Lord, mo provide sa tanan, Lord, mga kaligon, Lord, mga panginahanglan, Lord God, nga kini, Lord, maisa katuparan. Lord God, salamat sa gaan sa mga kamot ning matag-usa ka namo, Lord, nga nitunol i-share ning tithes, offerings, laki pa ng mission fund, Lord God, nga ikaw lang, Lord, ang among ibalik diha kanimo, dungog hugimaya, Lord God. Ug Lord, ikaw na magbalik, Lord, sa mga kaigsunan, Lord, nga ihatag tampo niini, Lord. Lord, ginaampo sa damo, Lord, ang among magkaigsunan, Lord, nga layo pa, Lord, sa paghikap diha kanimo, Lord, apan diha sa imong presensya, Lord, sa imong pagagamhanan, Lord, walay imposible sa imuha, Lord God, nga maabot ngadto kanila, Lord, ang among tinguha, Lord, nga mapaduol lang diha sa imong tiil, Lord God, nga hangtod ning among paningkamot, Lord God, mahiabot lang kami, Lord, diha sa imong paanan, Lord God, without blemish, Lord God. Hinaot po, Lord, nga sa kanunay, Lord God, hangtod sa among pamauli po, Lord, ikaw magauban ka namo, Lord, nga mahiabot kami sa among tagtagsak panimalay, nga safe and sound. Lord God, kining tanan, Lord, gikan sa imong kaayog, giasa na mo, Lord, pinagi lamang sa balaan mo pangalan, Jesus Kristo, kami magyaingon. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So, ang panalangin sa atong buong Diyos, mga kaigsunan, ang nakakaratong tanan, o sa atong pagpamauli, mag-auban ka na ito, mga kaigsunan. Praise the Lord. Hallelujah.